cold. It's supposed to be 14 degrees. Bakit ang lamig? Hello. Annyeong, hello, kamusta kayo? Video na to, pag-usapan natin yung para sa akin ay 5 pros living here in Labrador. Huh? I won on the race. You won! Good job! You were so fast I couldn't catch up. Yeah. Say hi to my vlog. Hi! So 5 pros living here in Labrador City. Number 1 is madali kaming na PR dito. So yung PR pathway dito sa Labrador City ang number 1 na pro, of course, para sa amin. Compared to other provinces ng Canada, at least during our time or probably at present, ay madali ang pathway for permanent residency dito under Newfoundland Provincial Nominee Program. Mommy, what? Guess what? Yes. Right here. Camera. Wait, give me a camera. I know, anak, ako lang. Camera, guess what? What? Especially nung time namin. So, if you want to know yung pathway namin, I have a separate video that you can check during our time, December 2023. Although, there are, na-mention ko yung mga pagbabago dun sa recent video ko din. Kung mahirap na ba dito mag-Canada. You can also check that out. Yeah, right? So nice. So, definitely yun yung number 1 na pro dito sa Labrador City. And Mommy, guess what? What? Race, I'm gonna need to step on the flower stone. 21, 81, 100 Wait. I won, Cameron, Mommy. You won! Yay. Second, number 2. Okay. Number 2 is safety. So, I came from UAE. We lived there for 8 years. And one of the perks living in the UAE is yung safety ng country. Talagang makakalabas ka anytime of the day, anytime ng gabi. Ganyan. Sa buong stay namin doon, in 8 years, wala kaming fear sa aming safety na naganap doon sa UAE. So, moving to another country, especially Americas, dito kami sa North America, ay isa sa mga bagay na i-consider sa pag-move. Isa sa mga one of the most important aspects na kailangang i-check sa pag-move nyo, especially kung meron kayong bata na kasama, of course, is or mag-isa kayo. The second pro dito sa Labrador City is yung safety. So, Labrador City is one of the safest towns dito sa buong Canada. One of the reasons probably is dahil Labrador City talaga is not really a town na nag-umpisa. It used to be a camp para sa mga nagtatrabaho sa minahan sa IOC. So, it was just then later on turned into a town under a municipality. So, people won't come here if not to work. Kaya wala ditong mga homeless at wala din namang mga outsiders na malapit dito na pupunta lang dito just to, do a crime or burglary or anything kasi isolated ditong area sa ibang mga big cities or mga populated areas. Ang pinakamalapit na sa amin dito is Vermont in Quebec, which is on itself is very small din, maliit lang din siya na town. So, ang next na malaking town dito is ang Manic 5 na Quebec, which is also maliit lang din ang population doon. Ang pinakamalaking population pa is sa Baie-Comeau. Ang Baie-Comeau is about 6 hours drive from Labrador City, papunta ng side ng Quebec. Tapos, papunta naman ng side ng Newfoundland, sa Churchill, sa Goose Bay, ganyan. Halos parehas din sila ng mga tao dito, na mga mababait, ganyan, at very, very, very less
close to none na crimes dito sa Labrador City. Although mas madami ang crimes sa capital ng Newfoundland. Capital nga ba ng Newfoundland, St. John's? Or the main city ng Newfoundland is ang St. John's. Doon yung mas marami ng mga crimes sa sa bandang downtown ng St. John's. Pero dito sa amin sa Labrador City is super safe dito. Nung nag-evacuate kami, iniwan lang yung mga bahay na as is dito. At mapapansin nyo dito. At dito, yung mga window, hindi sila translucent ba yung tawag doon? Yung hindi kita sa labas dapat. Kasi sa UAE, ganun lahat hindi ka kita sa labas. Pero dito, kita ka sa labas sa mga glass. Ganun katiwala siguro yung mga tao dito sa isa't isa. At nung nga yung nag-evacuate kami, walang that was sudden evacuation. Tapos may mga may mga tao pang may mga naiwan sa ganito, ganyan. Post pa nila sa Facebook na may pakiusap na kung pwedeng may tumingin sa bahay nila na check yung faucet or something like that. So, pagbalik namin, wala ring reported of any theft or burglaries sa mga bahay kahit na nag-evacuate yung mga tao. At isa din is yung parking sa mga kotse. You can confidently leave your cars outside sa mga garahe na open. Di kailangan yung may lock yung mga manibela or sa mga public parking spaces. Although, may yung mga small instances wherein may nabangga ng pagbukas ng pinto or may na-dent sa pagpapark. Yung mga yan, meron ding mga taong hindi honestly na nagre-report. Meron din na mga cases na ganyan. At meron ding instance, I think last year, na nakawan ng RV, ng camper. Pero they found out later na yung kumuha nun is hindi sila taga dito. So, probably they're from Quebec. Ganyan. So, kapag ka winter dito, ganyan, hindi naman yan sila tatawid yung mga tao dito ng winter nang wala lang or kung anong gagawin nila. So, probably kung meron mga instances na gano'n is during summer season, ganyan. So, but in general, very safe lugar dito sa Labrador City. Hindi lang actually basta very safe dito. It's mababait din yung mga tao. Dito yung kapag may mga nakasalubong ka, ngingiti sila sa'yo, gigreet ka nila, ganyan. At uso din dito yung bigayan ng mga gamit, ng mga used things, at yung mga donations or mga non-profit organizations. Maraming mga ganyan, tsaka mga nagkakawang gawa din. Merong sa Facebook page ng town, pag mga fundraising, ganyan. At may madami ditong non-profit or mga foundation para sa mga pets. Like yung Mission Kitty, tsaka yung Faith Heavens, ganon. Number 3 na pro living here in Labrador City, especially sa mga new to Canada or immigrants, is yung trabaho. Madaling makahanap ng trabaho dito sa Labrador City. Kung baga, yung available kasi ng mga jobs dito, parang sakto lang din sa population dito sa town. If in case man na nagkaka-shortage, doon sila kumukuha ng mga immigrants outside Canada sa mga fast food or retail industry, ganyan. Pero in general naman, yung demand tsaka supply ng trabaho dito is balanced siya. And even there are still, may mga sobra-sobra ding mga demand sa trabaho. Yun naman yung chance ng mga gustong mag-part-time or mag-double job. May mga companies dito na ang shift is 2 weeks on, 2 weeks off, or 1 week on, 1 week off. So, yung mga gusto ng more working hours, ay nakakapagtrabaho sila during their off time sa ibang companies naman. And ang minimum wage dito is $15 per hour, pero halos lahat ng trabaho dito is above minimum. Kung kung minimum salary ka lang is yung sa simula lang, pero mabilis na
tumaas din yung sahod mo or makahanap ka ng part-time na mas mataas kaysa sa full-time na sweldo mo. And dahil nga mining yung industry dito, matataas ang sahod ng mga nasa mining industry. So, let's say yung IOC for instance, ang minimum na sahod na yata nila sa pagkakaalam ko is $40 per hour. Pero dahil nga mataas ang sahod at yun lang din naman ang reason ng mga tao kaya sila nagsastay dito sa town, sobrang sobrang taas ng retention rate nila. So, hindi uso yung mga nagre-resign dyan. Kaya, very limited yung openings. At the rest will be, of course, yung mga daily basic needs, necessities ng mga tao dito na food, retail. Normally, yung mga trabaho na hindi mining dito would be sa fast foods, restaurants, retail, cleaning, or housekeeping, sales, customer service, yan, mga ganyan, deliveries, cook, ganyan yung mga trabaho naman na hindi mining. Sa mga ganitong klaseng trabaho naman, mga magkano ang sahod. So, siguro average $20 per hour. A little above the average would be $25 per hour. And kapag hindi ka sa mining, mga ganun yung sahuran ng mga Filipinos dito na hindi sa mining industry, between $20 to $25 per hour. Kapag siguro mga matagal na or meron ng mga senior na or meron ng mga positions pero outside mining, siguro $30 ganyan, pero mataas na yun yung $30 per hour na yun kapag hindi ka sa mga mining industry. And ang pang-apat would be yung Filipino community. Like what I've said, maliit lang itong town na to. So, imagine kung maliit na yung town, tapos wala pang masyadong establishments dito, tapos ikaw lang ang Pinoy, di ba? Harang mas nakakainip naman yun. So, good thing is, may na-establish na Filipino community dito sa Labrador City. Yung nakwento sa akin dati is, nung mga probably 10-15 years ago, nung nauso yung mga may immigrants dito na mga unang nagtrabaho sa Tim Hortons, ganyan. Na-amaze yung mga tao dito sa mga Pilipino na may pinag-aralan sila, pero nag-aatrabaho sila, pumapayag sila sa trabaho ng sa Tim Hortons kasi akala nila hindi sila marunong mag-English. So na-amaze sila na okay, you can speak Filipino and English and you've graduated sa ganitong university ng ganitong ganyan, pero pumayag kayo nung nagtatrabaho sa Tim Hortons. So, na-amaze sila sa ganun ng mga Pilipino. Syempre, yung magaling sila magtrabaho, ganyan. Pumapayag sila sa ganung sweldo, sa minimum, ganyan, sa ganitong lugar na remote. So, doon na nag-umpisa na nagustuhan nila yung mga Pilipino. Kaya, yun ang kagandahan naman na may mga nakakakwentuhan, may mga kapag may party, ganyan, may nai-invite. Hindi tulad nung nasa UAE kami. Sobrang konti ng mga Filipino friends namin doon. So, paganda rin na may mga kabayan tayo nakasama dito sa ibang bansa. So far, tong Labrador City una, madaling ma-PR. Tapos, safe yung lugar. Tapos, may mga trabaho na tama naman yung sahod. At may mga kabayan, mga Filipinos na nandito. So, ang panglima na kagandahan dito sa Labrador City, I won't say na affordable or mababa ang cost of living dito dahil maliit lang siya na town. Mahal actually dito sa amin dahil yung mga fresh produce tina-travel pa yan galing sa mga kung saan yung source talaga. At ang tax din dito is 15%, both sa income tax tsaka sa goods. Mataas din ang tax dito sa lugar namin. Siguro ang panglima is walang gaanong
this can be a pro and a cons at the same time. So, sa pro side, kung bago-baguhan ka dito sa Canada at wala ka pang gaanong ipon or wala kang gaanong budget at gusto mong makaipon in your first few years, or let's say makakuha ng bahay, is mas posible yung gawin dito sa Labrador City kasi wala namang ibang paggagastusan dito dahil walang mga establishments dito, at pagka mag-online shopping, very limited din yung mga nagde-deliver hanggang dito sa amin. So mas mapipigilan yung paggastos mo. Hindi kayong every week na kumakain sa labas or every other day na kumakain sa labas or magsha-shopping or pag biglang may mag-sale or may magtuturo ng yung kid mo ng ganito, ganyan. So dito, makikita lang nila lagi the usual things, the usual stuffs in grocery stores. Walang sinihan dito sa amin. So, mas pigil yung gastos mo dito. At mapipilitan ka talaga na magluluto ka lang sa bahay kasi wala rin naman gaanong options ng pagkain dito. Now, ang kagandahan doon is dahil wala kang masyadong pinagkagagastusan, yung sahod mo is okay naman. Marami dito mga Filipinos, mga kababayan natin na kahit na 2 years or 3 years pa lang sila dito, I think average 2 to 3 years na mga nandito sa Labrador City is nakakabili na sila ng bahay. Average price ng mga bahay dito would be $280,000 ang average na bahay na makukuha mo, na maganda na yon, madami ng rooms din yon, yung ganong klaseng presyo. And so kailangan mo lang ng mag-ipon for down payment. Hindi rin kasi madami yung mga apartments or mga for lease, for rent dito sa Labrador City. Kung hindi mo lang ka mag-anak yung nandito, mahihirapan ka ding maghanap ng rental place dahil mostly ng mga tao dito is mga house owners na. Short, ang pang-5 na pro dito sa Labrador City is mas mataas ang chance mo na makapag-ipon or even own a property. So, ayun, ang mga, para sa akin, ang mga 5 bagay na maganda dito sa Labrador City, especially kung baguhan ka pa lang, or especially kung bago ka pa lang mag-abroad, galing Pilipinas, hindi ka maku-culture shock, hindi ka ma-overwhelm sa trabaho, sa gastos, sa pressure, at of course, yung pathway mo to permanent residency. So, mas lower yung chance mo na umuwi ka ng Pilipinas nang hindi ka na PR. Dito sa Labrador City, wala pa akong nabalitaan, no? Kahit sa mga kakilala na pumunta sila dito at hindi sila na PR. At bakit naman sila pupunta dito kung hindi sila mapi-PR, diba? Eh di pipiliin na nila yung ibang provinces. So, if you are in the Philippines or anywhere in the world and you are considering Canada to move into, and you don't mind living in a town, in a small town without so much of amenities, with long winters and really low temperatures that can go down to -40. So, but if you're indoor, of course, if you don't mind being indoor at all times, or most of the time, I mean, then Labrador City may be a great choice for you or your family. And this is a very kids-friendly town naman. So, yung mga naiinip dito, siguro yung kapag ka teenager na ganyan, hanggang sa mga adults. Pero, kay Chia, like, from toddlers to probably up until even 10 years old. Sa tingin ko lang this is a sufficient environment na para sa ganong age. Pero they can always, of course, explore later in the other parts of Canada, even the other parts of the world. But bilang panimula, I would say na this Labrador City is one of the best options that you could have
in Canada if you are very limited with resources. So, ayan, if you're interested in coming here, I have other videos kung paano kami nakapunta dito. And if you have any questions, just let me know in comment section and I'll try to answer them. Or if kung meron kayong mga request na i-content ko, i-video ko, sabihan nyo lang ako at para ma-share ko sa inyo. Thank you. And if you have not subscribed to my channel yet, please do so. And if you can watch all my other videos para ma-reach ko yung number of views dahil hindi pa ako monetize. So, if you can play yung mga videos ko, even from Dubai, would really appreciate it. Thank you so much. Mwah!